Paano kung habang nagluluto ka sa ibang bansa, makatanggap ka ng tawag na wala na pala ang nanay mo, pero hindi ka pinayagang umuwi? At sa gitna ng pinakamalungkot na yugto ng buhay mo, may isang estranghero na dumating para pansamantalang pag-aanin ang sakit na hindi mo na kayang dalhin mag-isa. Ito ang kwento ng isang OFW na piniling tiisin ang lahat para sa pamilya, pero nauwi sa isang desisyong habang buhay niyang dadalhin. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babaeng OFW na si Joanne, isang dating guro sa elementarya sa Pilipinas na napilitang mang-ibang bansa bilang kasambahay upang may pagamot ang kanyang may sakit na ina. Isang araw, inutusan siya ng kanyang mga amo na lutuin ang kanyang espesyalidad na adobo. Habang abala siya sa paghahanda ng mga sangkap, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang sagutin niya ito, agad niyang narinig ang malakas na pag-iyak ng kanyang nakababatang kapatid. "Ate, may sasabihin ako sa'yo. Huwag kang mabibigla." Kinabahan si Joanne. "Bakit? Anong nangyari?" Sa pagitan ng paghikbi at pag-iyak, sinabi ng kanyang kapatid ang balitang babago sa buhay niya. "Ate, wala na si Mama." Parang tumigil ang mundo ni Joanne sa mga sandaling iyon. Hindi siya makapaniwala. Patuloy na umiiyak ang kanyang kapatid habang nagmamakaawa. "Umuwi ka na, ate. Hindi ko na alam ang gagawin ko." Sa kabila ng matinding sakit na nararamdaman, pinilit ni Joanne na magpakatatag. "Lakasan mo ang loob mo. Hintayin mo lang ang pag-uwi ni ate, ha?" Ngunit ang katotohanan, hindi niya alam kung makakauwi pa nga ba siya. Pagkatapos ng tawag, pinilit niyang ipagpatuloy ang trabaho. Habang kumakain ang kanyang mga amo, naghain siya ng inumin. Napansin ng kanyang among lalaki ang kanyang pagkalungkot. Tinanong niya si Joanne kung ano ang trabaho niya bago siya mang-ibang bansa. Tahimik na sumagot si Joanne. "Teacher po ako sa Pilipinas." Nagulat ang amo. Teacher." Ngunit bago pa man matapos ang usapan, naglakas loob si Joanne. "Ma'am, sir, kailangan ko pong umuwi. Namatay po ang nanay ko." Subalit ang sagot ng kanyang amo ay tila mas masakit pa sa anumang balita. "No, you still owe me 6 months. Nagmakaawa si Joanne. "But sir." Ngunit agad siyang pinatahimik. "Kailangan ka namin dito." Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ni Joanne ay wala siyang karapatang maging anak. Wala siyang karapatang magluksa. Kinabukasan, araw ng kanyang pahinga. Mag-isa siyang pumunta sa isang parke upang kahit papaano ay maibsan ang sakit na dinadala niya. Habang umiiyak siya sa isang sulok, may isang lalaking Pinoy ang lumapit sa kanya. "Oy, kabayan, kain tayo." Ang lalaking ito ay si Dan, isa ring OFW. Unti-unting nagkwentuhan ang dalawa. Ikinwento ni Dan kung paano niya ibinigay ang lahat ng kinita niya sa kanyang asawa sa Pilipinas, ngunit nauwi lamang ito sa pagkawasak ng kanilang pamilya at pagkakautang. Samantala, ikinwento naman ni Joanne ang kanyang buhay bilang isang guro na napilitang maging kasambahay upang iligtas sana ang kanyang ina. "Alam mo," sabi ni Joanne habang umiiyak, "minsan gusto ko nang sumuko." Tahimik na tumango si Dan. Akala nila madali ang buhay ng OFW. Hindi nila alam, ito ang isa sa pinakamahirap na trabaho sa mundo. Lalong bumuhos ang luha ni Joanne. "Gusto ko lang naman makita si Mama sa huling pagkakataon." Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, may taong nakinig sa sakit na matagal na niyang kinikimkim. At minsan, kapag pareho kayong sugatan, mas naiintindihan ninyo ang isa't isa. Nang gabing iyon, dahil ayaw pang umuwi ni Joanne, dinala siya ni Dan sa bahay ng kanyang mga amo. Pagdating doon, namangha si Joanne sa laki at ganda ng bahay. Ipinaliwanag ni Dan na nasa business trip ang kanyang mga amo at silang dalawa lamang ang naiwan. Habang lumalalim ang kanilang usapan, unti-unti nilang nailabas ang lahat ng sakit, pangungulila, at pagod na matagal nilang kinikimkim. At sa gitna ng malamig na mundong kanilang kinabibilangan, pareho silang naghahanap ng kahit kaunting init at pag-unawa. Sa huli, napagtanto ni Joanne ang isang masakit na katotohanan. Bilang isang OFW, natutunan niyang tiisin ang lahat. Ngunit nang dumating si Dan sa kanyang buhay, kahit panandalian lamang, tinanggap niya ang munting saya na ibinigay nito. Dahil minsan, ang isang saglit na init ng pagmamahal at pag-unawa ang tanging sandata laban sa napakahabang lamig ng pag-iisa. At doon nagtatapos ang kwento ng Hello Lungkot, Goodbye.
At dito nagtatapos ang ating recap. Kung nagustuhan mo ang ating video, huwag maiyang mag-like sa ibaba. Maraming salamat po. Disclaimer lang po, ang video na ito ay para lamang sa recap, review at commentary, alinsunod sa fair use. Wala kaming pag-aangkin na mga larawan, eksena o tunog mula sa pelikula.